Hello mga kasuki, samahan nyo na naman ako sa aking general cleaning dito sa ilalim ng aking lababo. Ang dami na naman kasing basura. Ito kasing basurahan ko, dito ko na nga nilagay sa ilalim ng lababo. Pero ang ginagawa nga nitong mga dagang to, abay binubuksan pagkatapos ay kinakalat ng kinakalat yung mga basura. Buti na nga lang ay puro mga plastic ang laman itong aking basurahan at wala nga mga laman na pagkain. Kaya kung hindi mo nga tatanggalin ang kurtina nitong aking lababo ay hindi mo nga mapapansin na marami na palang basura. At habang isa-isa ko nga tinatanggal yung aming mga abubot dyan, mapapansin nyo talaga na marami ng mga nakakalat na basura. Pasensya na nga pala kung ganyang karaming kalat ang makikita nyo dyan sa aming ilalim ng lababo. Ang iba nga dyan ay mga tools na ginagamit itong asawa ko sa pag-aayos ng tricycle. At yung iba naman dyan, hindi ko nga alam kung ano yung mga yan. At meron pa nga mga buti dyan ng soft drinks at hindi ko nga yan magawa-gawang itapon yung mga yan. Bakit nga ba hindi ko maitapon yung mga yan? Paano ba naman nung ako may tindahan pa sa tuwing mag-order na nga ako ng aking mga dibuti at hinahanap ko na yung mga buti ko, abay wala na, hindi ko na malaman kung nasaan. Kaya ang ending, ayun, nagdi-deposit na lang ako. Kaya tuloy ngayon, sabi ko kapag mayroon ako nakikita mga buti ay hindi ko na nga ito itatapon at itatabi ko na nga lang dahil baka balang araw ay mag-o-open pa rin ako ng aking tindahan. Ang problema naman ngayon, abay nasubrahan naman yata ang pag-iipon ko sa mga buting to at hindi ko na nga malaman kung saan ko pa ilalagay yung iba. Kaya meron dito sa ilalim ng lababo ko, meron pa dun sa taas ng bahay namin at meron pa dun sa labas. At lalo pa nga yan nadadagdagan sa tuwing mag-iinuman itong mga anak ko dito sa bahay. Lalo na kung nagdi-deposit pa lang sila kapag sila ay bumibili. Ang ending, hindi na binabalik yung bote, kaya ayun, tambak yung bote dito sa bahay. Naku, pasensya na, puro bote na naman yung nababanggit ko. Baka mabash na naman ako nito. Yung pagchacharis ko pa nga lang, ay binabash na ako dahil palagi na lang daw ako charis ng charis. At ayan, binabalik ko na nga yung mga gamit dyan sa ilalim ng lababo. Pero hindi ko nga mapagkasya yan. Kaya tignan nyo naman, pabalik-balik yung ginagawa ko. Nilagay ko na tapos tatanggalin ko na naman. O diba nagpapagod lang talaga ako. Diba tignan nyo naman yung ilalim ng lababo ko. Abay para na talagang junk shop. Dahil hindi nga lang tools at buti ang nandyan. Meron pa nga yung mga container at mga galon dyan. Ayaw ko rin kasi magtapon ng basta-basta. Paano ba naman kapag may maitapon ako dyan at hinanap ng asawa ko, abay magagalit na naman sa akin dahil tapon daw ako ng tapon. At ayan nga, nagsasuggest pa nga yung anak ko na baka yung iba daw ay pwede ko nang itapon yan. Ayos. Ay! Ayusin! Okay. That's right. Buka din. Kung kanina nga ay nagrereklamo ako na hindi ko nga magawang ayusin dahil hindi ko nga mapagkasya, pero eto sa wakas natapos din at lumuwag pa nga. Kaya naman sa mga oras na yan, pinapalitan ko na rin itong aming kurtina dito sa aming lababo. At dito naman nga ako sa kabilang parte nitong aking lababo. Marami din nga mga plastic dito at ayan, meron pang ang kahoy dyan na nilagyan ko na nga lang yan ng wallpaper. Hindi kasi pantay ang simento dito, kaya naman ayan, no choice ako kung hindi lagyan na lang ng plywood para sa ganun ay pumantay lang talaga. Alam nyo ba na yung plywood na nilagay ko dyan na hindi naman talaga buo yan, hiwa-hiwala yan, tapos pinagdikit-dikit ko lang at nilagyan ko ng wallpaper. Diba, para-paraan talaga ang iyong kasuki. At ang mga nakalagay naman dyan ay itong malaking drum at itong pinaglalagyan ko nitong aking mga kaldero. Wala kasi akong ibang mapaglagyan nitong aking mga kaldero, kaya nilagay ko na lang dyan sa parang isang tray. Yung tray na yan, abay galing pa yata yan dun sa Orocan na lagayan dati ng unan. Nilagay ko na lang dyan para sa ganon yung aking mga kaldero ay hindi kalat-kalat. Kasama nga rin itong mga tupperware ito na nakalagay dyan sa ilalim ng lababo. Pero ngayon ay tatanggalin ko na nga ito at ilalagay ko na lang doon sa aking lumang rep. Doon ko na lang ipapatong yan dahil masyado na naman ang ako nasisikipan dito. At ito nga palang kurtina na kinakabit ko dito ay tela nga lang yan na nakita ko lang. Hindi ko alam kung saan ko ngayon nakita. Ginupit ko lang at pagkatapos tinahi ko gamit yung aking kamay dahil wala naman nga akong makina. Ang aking kasing kurtina dyan na ginagamit ay dadalawa lang at salit-salitan lang talaga. At dito naman sa ibabaw ng ref ko na to, nilinis ko nga muna ito at dito ko nga ipapatong itong aking mga tupperware kasama yung aking oven toaster at itong aking blender. Kasama nga rin pala itong kinuha ko dito sa itaas, ilalagay ko rin yan doon sa ibabaw nitong ref kong luma.
Yang rep ko na yan, hindi ko rin yan maitapon-tapon dahil marami nga rin yan mga abubot na nakalagay dun sa loob. O di ba lahat na lang talaga abubot. Meron na nga akong vlog na pinakita ko sa inyo kung ano nga laman itong rep ko na to. Kaya hindi ko nga ito magawang maitapon-tapon. Minsan nga ay niloloko na nga ako nung anak ko dahil sabi nga nung anak ko hindi ko daw let ko itong rep ko. Meron ba daw talaga itong sentimental value sa akin? Oo, meron dahil nabili ko nga ito nung time na nagtatrabaho pa ako. Kaya naman kahit sira na nga yan ay hindi ko nga yan magawang itapon dahil marami din ako talaga na ilalagay dyan ng mga kung ano-ano at hindi nakakalat kung saan-saan lang. May isang lagayan na talaga. Hindi ko pa nga kasi kayang bumili ng isang cabinet na pwede kong paglagyan itong aking mga tupperware para hindi na nga nakakalat kung saan-saan. Kaya naman itong rep ko, ayan na lang muna ang pinagtsatsagaan ko. At dahil nga tapos na ako maglinis doon sa ilalim ng lababo ko, ayun, idinamay ko naman dito sa taas ng lababo ko. Medyo lumuwag na nga kasi dahil nabawasan na nga itong mga gamit na nakailagay dito. Doon ko na nga nilagay sa ibabaw ng rep. At eto, pinunasan ko na rin itong aking dish rack, yung ibabaw niya dahil marami na rin ngang alikabok. At yung aking hugasan nga ay pinagsama-sama ko nga lang muna dyan sa ilalim ng lababo dahil mamaya ko naman niyang gagawin kapag ka natapos na nga akong maglinis. Eto na nga yung final ng aking mga paglagay ng gamit dun sa ibabaw ng rep. At eto, for the walis-walis na naman tayo para malinis na yung ating sahig. Ganito talaga ang madalas ginagawa ko kapag ka nga naisipan ko maglinis sa isang lugar. Aba, hindi pwedeng doon lang talaga ako maglilinis. Aba, kailangan lahat linisin ko na. Pero sa ngayon nga, hindi ko nga nagawang linisan din yung ibabaw ng patungan ng TV ko dahil sobrang pagod na talaga ako. Kaya naman sabi ko nga ay sa susunod na lang na araw ko gagawin yon. Masyado nang mahaba itong ating video kaya hanggang dito na lang muna ulit tayo. Maraming salamat sa panonood. Bye!